Kanina nga ay nagtapos ang NBA trade deadline at gaya ng inaasahan, maingay ang buong liga dahil sa sunod-sunod na galawan ng iba't ibang kupunan. Maraming teams ang nag-adjust, naghahanap ng mas magandang fit at may ilan ding nagsugal sa mga batang players. Heto ang kabuuang roundup ng ilan sa mga trades na pumutok ngayong araw. Unahin natin ang Minnesota Timberwolves na gumawa ng isa sa pinaka-agresibong hakbang bago sumara ang deadline. Matapos nilang pakawalan si Mike Conley, kumuha sila ng mas batang guard sa katauhan ni Ayo Dosunmu mula sa Chicago Bulls. Si Dosunmu ay nag-average ngayong season ng 15 points, 3 rebounds at 4 assists habang may 51% shooting sa field at 45% shooting mula sa 3-point line. Isang efficiency na malaking tulong sa opensa ng Wolves. Pero hindi mura ang kapalit. Binitawan ng Timberwolves sina Rob Dillingham, Leonard Miller kasama ang 4 na second-round picks upang maisara ang deal. Malaking investment ito mula sa Minnesota, indikasyong nahanda silang sumugal para magkaroon ng mas dynamic na backcourt. Sa Bay Area naman, gumawa rin ng ingay ang Golden State Warriors. Sa isang blockbuster deal ni na Jonathan Kuminga at Buddy Hield ang ipinadala ito sa Atlanta Hawks kapalit ni Kristaps Porzingis. Matagal ng target ng Warriors si Porzingis dahil sa kakayahan nitong mag-spread ng floor at magbigay ng shooting sa frontcourt. Para sa Hawks, magandang kapalit si Kuminga, isang high upside wing na maaaring pagandahin pa ni Coach Quinn Snyder. Dagdag pa si Bud Hield, isang sharpshooter na makakatulong agad sa spacing ng Atlanta. Lumipat naman tayo sa Los Angeles Clippers na nagpasabog ng isang malaking trade patungong Indiana. Sina Ivica Zubac at Kobe Brown ay ipinadala sa Pacers kapalit ni na Benedict Mathurin. Si Mathurin ay may average na 18 points at 5 rebounds per game, kaya malaking add ito sa scoring ng Clippers. Ngayon, may bago silang backcourt duo na Darius Garland at Mathurin, isang kombinasyon ng playmaking at firepower. Sa kabilang banda, nakahanap ang Pacers ng kapalit sa nawalang frontcourt presence matapos umalis ni Miles Turner noong off-season at makikinabang sila sa hustle at solid rebounding ni Zubac. Sumunod naman ang isang underrated move kay Jose Alvarado papuntang New York Knicks. Hindi man headline grabber pero itinuturing itong matalinong akwisisyon dahil kilala si Alvarado sa kanyang defensive pressure at energy na bagay sa sistema ni Coach Tom Thibodeau. Samantala, nanatiling tahimik ngunit matatag ang Milwaukee Bucks. Ayon sa ulat, wala silang nagustuhang trade package na sapat para ikonsidera na ipamigay si Giannis Antetokounmpo kaya hindi gumalaw ang kanilang front office. Dahil dito, ang Miami Heat ang isa sa pinaka-nakaawa ngayong deadline. Umasa sila na may chance sila sa pagkuha kay Giannis, dahilan kaya hindi sila gumawa ng ibang trade moves. Ang ending, nabigo sila at wala silang nakuhang reinforcement. Sa Memphis naman, iniulat ni Shams ng ESPN na si Ja Morant at ang Grizzlies ay hindi nakatanggap ng matinong offer, kaya nanatiling steady ang roster nila at maghihintay na lamang sa off-season para sa mas malaking oportunidad. Hindi rin nagpahuli ang Los Angeles Lakers. Trinade nila si Gabe Vincent kasama ang 2032 second-round pick sa Atlanta Hawks kapalit ng sharpshooter na si Luke Kennard. Kilala si Kennard bilang isa sa pinaka-accurate na shooter sa liga. Pero ayon sa ilang analyst, isa rin siyang potential defensive liability sa perimeter. Gayunpaman, hindi pa tapos ang galawan ng Lakers dahil nakatutok sila ngayon sa buyout market. Ayon sa pinakabagong report, interesado silang papirmahin si Cam Thomas matapos itong i-waive ng Brooklyn Nets. Kung makukuha ng Lakers si Cam Thomas, malaking tulong ito para kina Luka at LeBron. Si Thomas ay isang elite microwave scorer, kayang uminit sa opensa kahit off the bench. Malaki ang maitutulong niya sa shot creation dahil mabibigyan niya ng pahinga sina Luka at LeBron dahil kaya niyang gumawa ng sariling tira. Sa bench scoring din na isang bagay na kulang ang Lakers sa buong season. Sa clutch scoring bursts dahil kilala si Thomas sa pagiging fearless at explosive, bagay sa late game situations. May tulong din siya sa floor spacing dahil kailangan bantayan ang scoring threat niya. Bubuksan ang lane para sa drives ni na LeBron at Luka. Kung sakaling matuloy, isa itong steal ng Lakers sa buyout market at maaaring magbago ng dynamics ng kanilang second unit. Bukod kay Cam Thomas, pwede ring mag-add ang Lakers ng big man dahil marami ang available na din sa buyout market na kagaya ni na Yusuf Nurkic, Marvin Bagley at Mason Plumlee.
Sa kabuuan, naging wild, mabilis at puno ng twist ang trade deadline. At sigurado, magbabago ang landscape ng NBA pagpasok ng second half ng season.